Okay, test na natin yung kanyang glow in the dark feature. Expose natin siya sa light and then asok natin siya sa isang dark room. Here we go. Wow! Ganda! Ayun oh. Oh, di ba? Astig ah. Julius Babaw Unplugged. Babaw. Julius Babaw Unplugged. Julius Babaw Unplugged. Hi guys! Welcome to Julius Babaw Unplugged. Meron naman tayong sneakers unboxing today. Pero bago natin i-reveal itong ating unbox ng mga sneakers, kwento ko lang sa inyo. Kasi nasa alert level 3 na naman ang Metro Manila. Meaning, di na naman makalabas yung mga bata para masyal sa mga malls. Nagkaroon kami ng chance bago nag-worsen yung situation dito sa Metro Manila. Ay nakapamasyal pa kami sa Trinoma, sa Adidas shop doon, para kunin itong aking order na Sean Wotherspoon sneakers. And aside from that, nakakuha din ako ng sneakers na inilabas ni Egg Fiasco. Isa siyang Pinoy artist at pangalawa siya guys sa mga Pinoy na na-top ng Adidas para mag-design ng sneakers para sa isang international sneakers company. O di ba? We should all be proud of Egg Fiasco designing the sneakers along with yung very first na nakuha ng Adidas na si Quicks, ang pinakasikat na toy designer sa Pilipinas or sa Asia. But anyway guys, eto muna no, pakita ko muna sa inyo yung mga videos na kuha natin sa ating pag-iikot dyan sa Trinoma. So guys, andito kami ngayon sa Trinoma para i-claim itong order ko sa Adidas na Sean Wotherspoon. Yan. Tama ko yung mga kids ko. Yun. Hi. Hello. Okay. So yan, no? So I'm here to claim itong Adidas sneakers ko. I-claim ko raw dito sa Trinoma. Ito. Ayan. Okay, pag-uksan mo. So kailangan mag-present ka ng collection code na i-email sa iyo ng Adidas. Ayan. Your Adidas gear is ready for collection. Ready to open sa atin. Tignan natin kung everything is in order. Ayan. Wow. Thank you. Nice. Ano yun sir? 500 na lang yung kulang mo. Okay. Ganda. Wala ito dito, no? Sa store nyo. Sean Wotherspoon Super Turf Adventure SWXJ. Medyo eksakto lang guys, no? Kasi na-order ko siya online eh. Ang size na in-order ko is UK 10. Pag sinerch mo kasi siya sa online, iba-iba yung interpretation o yung conversion ng UK to US. Minsan, may nagsasabi na ang UK 10 is US 11. Yung pala, ang dapat kong orderin is UK 10.5 para 11 siya sa US. So ito, medyo maliit ng konti, pero since medyo oversized itong sneakers na to, eksakto lang guys. Pwede pa naman. Hindi naman siya masikip. Ayos lang. Kaya tip yan guys ha. Pag ang paa mo ay size 11 at order ka online, 10.5 UK para swak. Saktong 11. Meron kayo nung kay Egg Fiasco? Meron sir. Yan po. Ayun, pwede ba natin makita? Sige sir. Sige, may size 11.5 ba? Okay po.
Sige, teka po. Ito, yung kay Egg Fiasco guys. So, kaibigan natin si Egg Fiasco. Ganda rin ha. Nice. Ito, ang box niya. First sneaker design to na isang Pinoy artist. Si Egg Fiasco. Kaibigan natin yan. In fact, meron tayong mga paintings ni Egg Fiasco. Kaya excited ako. Ganda guys ng color oh. Ayan, nylon yung kanyang fabric. Tapos may mga 3 stripes ng Adidas. Tapos sa loob niya may graffiti design. No? Yeah. Nakaka-proud naman. No? Dalawa ng artist natin na nakagawa ng sneakers for Adidas for international release. At isa nga rito ang sneakers ni Egg Fiasco. Ayun. Wow, sarap sa paa guys. Wow. Ayan. Wow, red and Napakasarap blue. naman sa paa nito. Yeah. Sobrang comfortable. Mio move. Galing. Yeah. Nice. Cameo from Neo. Ha? Sige mo, te. Yeah, it's nice. Ganda, no? Looks Pati comfortable. design, no? Saka Yeah. sobrang comfortable. Ano yung texture? Winner. Ha? Ano texture sa'yo? Ano siya? Para siyang... Ang feeling mo parang wala kang sapatos. Pag suot-suot mo siya. Very light. Kasi... Ano to eh? I think this is... ayan, oh. Teka. This is a CCT pack. Talagang for walking siya talaga. Yeah. Ganda. Kaya swerte tayo, nakatsepo pa tayo ng sneakers ni Egg Fiasco. By the way, Egg, congratulations ha! For success, simula na ito na marami pa mga design mo for Adidas. Kasama syempre, ang kaibigan nating si Quicks. Today lang mismo inirelease ng World Balance itong kanilang latest edition ng Invictus, and they are calling this the Invictus Reveal. Alright, so we have 3 kinds of sneakers dito. This one is Invictus Reveal Orange, and this one is Invictus Reveal Black Green. The third one is Invictus Reveal Gray Black. Unahin muna natin yung black green guys, no? So here is the box. Open na natin. Ayun. There you go. Ayan guys. Ayan. Basically, yung pa rin ang silhouette niya, no? Yung Invictus silhouette na may pagka-dad sneakers, and visible pa rin dyan yung original na silhouette ng sneakers, particularly sa midsole na para may waves na nakikita tayo dyan. But it's a lot different now when it comes to materials. When it comes to silhouette, similar, but material-wise, ibang-iba na yung mga ginamit nila dito. Kaya ang pangalan nito is Invictus Reveal because they made use of a material na translucent para medyo makikita mo yung loob ng sneakers. And the material that they used here is a ripstock material. I'm not sure kung itong ripstock material na to ang ginamit niya sa the 10. What comes to mind is yung Zoomfly, yung Air Force One, and yung Converse na Chuck Taylor. But I'm pretty sure na ito yung ginamit niya doon sa Jordan 5 niya. But he not only made use of ripstock, he also made use of TPU material. Ito naman nakikita natin to, yung overlays dito na transparent, na green, the kind that they used sa case ng mga cellphones. At ginagamit na talaga ito sa mga sneakers. Para siyang plastic na sa loob ay may color green.
And World Balance also made use of, I think this is suede, tapos meron ding nylon, suede on the back with the World Balance logo, tapos may mga leather materials na ginamit siya rito. So ang dami, maraming mga materials na ginamit. Plus they also made use of yung laces na ganito, no, na reflectorized. So if you're walking in the dark, magre-reflect yan. The tongue is made of leather and nylon. Pero what makes this interesting is that the midsole is glow in the dark. So if you're in the sun for a long time, or you're in the light for a long time, and when you enter a dark place like a movie house, in the future siguro, no? Pwede na pumasok sa mga sinihan, mag-glow in the dark. Yan. Okay, test na natin yung kanyang glow in the dark feature. Expose natin siya sa light, and then pasok natin siya sa isang dark room. Here we go. Wow! Ganda! Ayun, no? Oh, di ba? Astig, ah. Nice. Tapos sa kanyang outsole, I see white material here, and yan, may World Balance logo sa gitna. And there you see the Invictus reveal. And inside the sneakers, for comfort, they made use of the bounce pad, an insole system na very comfortable daw kapag ginagamit mo. Okay, let's look at the other sneakers. This one is the orange. Uy, ang gwapo rin ito, guys. Ganda. Actually, among the three, this is the most striking because of the color. Parang nahuli yata ito eh. Dapat to nirelease nung Halloween last year. O, kasi yung color niya pumpkin eh. Parang pang Halloween eh. Anyway, since Halloween is over, Halloween this year, magagamit nyo na ito ulit. Itong Invictus reveal na orange. Same materials, guys, pero mas pronounced yung logo ng Invictus dito sa color na to. Kitang-kita natin dito. Plus, ang ganda rin nung texture ng suede dito sa overlays na to. And unlike the other one that's green, this one is colored black. Malakas ang dating, guys, no? Light orange with mesh patterns, no? And the tongue, here's the tongue. Ganda. Ganda, guys, no? Let's look at the other pair. The last. This is the gray black. Maganda rin, guys. Simple lang, no? Medyo similar siya dun sa first na pinakita natin. But this is more conservative when it comes to color. Gray lang siya, parang off-white yung color, and then you have black overlays na TPU. Ayan, very safe yung mga colors na ginamit dito. And if you're the kind of person na ayaw nyo masyadong sumisigaw yung sticker sa mga paa ninyo, this is it, no, guys? Okay na okay siya. Hindi masyadong pronounced yung logo, yan, no? Unlike the orange one na kitang-kita talaga. Invictus Reveal. Yan. Ganda rin. Okay. The best thing about itong mga nirelease na sneakers ng World Balance is yung kanyang price. Kasi kung titignan mo, parang siyang internationally released sneakers na eh. At par na siya sa mga quality at design ng mga sneakers na binebenta sa abroad. Pero ang difference, ang layo naman ng price, guys, no? Naglalaro sa mga 8 to 10,000 yung mga imported eh. Pero ito local ang price, no? Affordable, guys. Here is the price, 2,299 only. O, diba? That's the best news, guys, no? Kayang-kaya niyong bilhin to. 2,299. Yan. Using the bounce pad insole system. Ang napansin ko lang sa mga World Balance sneakers is that hindi siya true to size. Kasi ang size ng paa ko is only 11 to 11.5. Pero ang kasyang-kasya sa akin talaga, guys,
is yung size 12. So, i-consider niya, no? When purchasing itong mga sneakers na World Balance, baka you need to adjust or add allowance dun sa sizing ng inyong mga bibilhing sneakers. So, that's it, guys! Ingat kayo lagi, guys, ha? Mahirap magkasakit kayo mga panahon. See you! Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.